Bago po ang lahat, gusto ko lamang po kayong batiin ng maligayang bagong taon! Happy New Year po sa inyong lahat! Late man po ang aming pagbate, pero gusto po naming ipabatid sa inyo ang masaya po naming pagbati sa inyo ni Kuya Lito na Happy New Year po! Mula po sa Vera and Lito Official! So yun, naimbagal daw tayo amin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. You know, for today's video po ay sasagutin ko po ang mga tanong kung bakit ilang araw po kami or 1 week po ata kami mahigit na walang vlog. So ganito po kasi yun, mga kapatid. Ayun. Unang-una po sa lahat, kaya po wala kaming vlog ay nabisi po ang inyong lingkod dahil ang aking nanay ay itinakbo ko po sa ospital. Opo, hindi po ako nag-vlog sa pamamagitan ng hindi kasi pwede doon sa ospital ang vlogging or pagkuha ng video. Although may mga picture po ako pero hindi naman po kukunti lang po yun. Kumbaga shot lang po yun ng mga babagong pasok ang mother ko sa hospital. And then, syempre, inano ko muna kasi ayaw ko namang alam ko yung mga susunod kasi na mangyayari. Kasi nga ngayon pa lang ay pinuputakti na ako ng mga chat or ng mga comments kung bakit daw kami hindi nagvo-vlog or bakit daw kami umalis kila kuya ka business yun. Kasi iisa lang naman po ang sinasabi ninyo eh. Unang-una, wait lang. Bago ako pumunta sa na yun, gusto ko lang ipaliwanag kung bakit ko po dinala sa ospital ang aking mother. Inatake po kasi siya ng puso at hika. So, kaysa naman po tinitignan ko siya na ganun na nandito sa bahay, tinakbo ko po siya sa ospital. So, na-confine po kasi siya ng 1 week. Yun, na-confine po siya ng 1 week at ako po ang nagbantay. So, hindi ko po naasikasong mag-vlog, hindi ko rin naasikasong mag-edit. So, yun, pagpasensyahan nyo na po ang inyong lingkod. Talagang tiniis ko munang hindi mag-vlog kasi gusto ko maging privacy yung pagkaka-hospital ni nanay ko na yun. At ayaw ko naman na batuhin na naman ng kung ano-ano dahil sa pagkaka-hospital ng nanay ko na yun. Kasi alam ko na yung mga utak ng katulad ng ibang putakting utak na yan eh. Kasi unang-una, ayaw ko sasabihin na naman nila, karma nyo na yan kasi umalis kayo kila kuya ka business nyo. Ganun. Ayaw ko pong mangyari yun. Unang-una, babagong taon po, ayaw ko po sanang magsalita. Pero, napipilitan po ako magsalita ngayon kasi talagang kahit wala akong vlog, pinuputakti po ako sa messenger. So, eto po ang una kong sasabihin bago po ang lahat kasi hindi ako nakabati sa inyo. Maligayang bagong taon po. Sana po bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa at higit sa lahat, magbago na po tayo. Lalong-lalo na po yung mga ugali ninyo na iba ang mga takbo. Ayun. Bagong taon na po, siguro maging masaya na lang kayo para sa mga kapwa nyo. Kasi sa totoo lang kami ni Kuya Lito, although wala si Kuya Lito ngayon kasi pinagpapahinga ko siya. Hindi rin po siya nakapag-vlog kasi nagpapabunot po siya ng ngipin. Yun. Kaya hindi ko rin po siya pinursige na mag-vlog. Pinagpapahinga ko po talaga siya rito sa bahay. Kahit nandun po ako sa ospital, siya po ay nakapahinga rito sa bahay at todo alaga naman po siya ng aking pamilya dito na naiwan sa bahay. So yun, kaya minabuti ko ngayon na ako lang po muna yung mag-vlog kasi ayaw kong ma-stress si Kuya Lito kasi dinudugo yung kanyang bunot. Yun, bago po kasi yung bunot niya. So yun, meron po kasi akong mga nabasa sa comment section yun na at saka sa messenger na kaya daw ako umalis kila kuya ka business kasi may sponsor na. Unang-una po, sasagutin ko na ha. Gusto ko lang sumagot. Ayaw ko po sanang sumagot eh kasi New Year nga. Pero gusto ko lang maliwanagan ang lahat. At gusto ko lang ibigay din ng yung comment ay yung sides ko.
Kaya sa mga magsasabing bakit ko pa raw papatulan 'tong mga comment na 'to, hindi po, hindi ko siya pinapatulan. Although binibigay ko lang po yung sides ko para naman maliwanagan yung karamihan, 'di ba po? Unang-una, umalis po kami kila Kuya Ka-Business, wala po kaming sponsor. Natatandaan niyo po, ilang buwan po kaming walang sponsor. Ang huli nga pong sponsor namin yung hinatid pa nila Kuya Ka-Business. So, anong ginawa po namin? Todo pasalamat po. At hindi po kami nakalimot sa Ka-Business family. Baka hindi nyo po napapanood yung mga vlogs ko. Halos karamihan ng vlogs ko. Mula nung umalis po kami doon, panay po ang pasasalamat namin sa Ka-Business family. Dahil kung hindi po sa kanila, hindi nyo po kami makikilala. Kaya sana, bago po kayo magsalita na kinalimutan namin ang Ka-Business family, panoorin nyo po lahat ng mga vlogs po namin para malaman ninyo kung totoong nakalimutan po namin sila. Pangalawa po, yung sinasabi ninyo na umalis kami kasi may sponsor, parang kailan lang po may nagbigay sa amin ng pagmamahal eh. Actually, hindi naman po yun sponsor sa totoo lang. Kasi ang nasasabing sponsor sa atin, di ba, ng mga yung talagang viewers, yung talagang hindi po siya viewers kasi. Yung nagbigay po sa amin ng pagmamahal, Kuya Lito, dati, malayong kamag-anak ko po siya. Ngayon lang po, malayong kamag-anak ko siya. At matagal po kaming walang kontak. Ngayon, nalaman niya yung kalagayan ko at nalaman niya yung kalagayan ni Kuya Lito na asawa ko, parang na-touch yung kanyang dibdib na at tinulungan kami. So, hindi po siya sponsor, galing sa subscribers ng Ka-Business family. Kaya, ikaw na nagsasabi na umalis kami sa Ka-Business family dahil may sponsors kami, malaking pagkakamali yan. Napakatagal, ilang buwan kaming walang sponsor. Nagtiyaga kami, nagsikap ni Kuya Lito, magtinda, mag-vlog ako, mag-online ako. Nagsikap kaming dalawa para lang makakain sa Manila, para lang makaupa ng bahay. Wala kaming sponsors ng ilang buwan. Kaya wag mo sanang sasabihin na umalis kami sa Ka-Business family dahil may sponsors kami. Tama yung narinig ninyo. Kamag-anak ko yung nagbigay sa amin ng tulong, ng pagmamahal, malayong kamag-anak ko. Matagal na kasi kaming walang kontak, bigla kaming nagkaroon ng kontak. Siguro inadya ng pagkakataon yun or inadya ng Diyos yun para magkaroon kami ng kontak ulit. At yun, siya ang nakatulong para makauwi ako ngayon dito sa bahay. At yun ay siguro na taon na dahil yan, eksaktong uwi po namin, eksaktong kailangan ni nanay ko ma-hospital. Kaya sabi ko, perfect timing talaga yung pagkakaano namin ng ate ko, ng kamag-anak ko, yung pagkakaroon namin ng contact. Kaya wag niyo sasabihin, wag niyo ipagpipilitan, wag niyo akong tatantarin sa messenger na kaya ako umalis sa Ka-Business family kasi may sponsors na. Dahil ganyan din naman ang sinasabi niyo sa lahat eh. Kila Kuya Intoy, kanino pa? Kay Kenneth, lahat ng umalis sa inyo ay lahat ng umalis sa Ka-Business family. Diba? Ganyan ang sinasabi nyo. Pero sana pag-isipan nyo, analyze nyo kung ano yung mga totoong nangyayari. Tulad ko, ilang buwan akong walang sponsor, biglang nagkaroon lang ng nagbigay ng pagmamahal. Sasabihin nyo kaya ako umalis dahil sa sponsor. Sana naman pag-isipan nyo muna kung ano yung nangyayari. At yun. Pangalawa, gusto ko lang palang dugtungan yung sinasabi nyo na kinalimutan namin ng Ka-Business family. Sila kuya, sila papa din sa makakapagsabi kung kinalimutan namin ang Ka-Business family. Oo, hindi kami nakakapunta doon. Pero, nagme-message si Lito. Minsan ako, binabati namin sila sa vlog. Nagpapasalamat kami. Sana naman panoorin nyo lagi yung mga vlogs namin. At sana, bago po kayo magsalita, alamin nyo kung ano yung totoo. Yun lang po yung masasabi ko. Kasi, hindi na po sana ako magsasalita sa vlog dito sa vlog. Pero, kung pwede ko lang ipakita excuse me. Tapos, hinahamon pa po ako na, sige, pakita mo sa vlog yung mga chat ko sa'yo. Hindi ako ganun kabobo. Ganito lang po akong tignan, pero hindi ako ganun kabobo.
hinahamon mo akong ipakita sa vlog yung mga chat mo para ano, private message yun. Hindi mo po ako makukuha sa ganun. Alam ko kung ano yung mangyayari sa akin, alam ko kung ano yung magiging kaso ko kung ipinakita ko yung private message mo sa akin. So, hindi ako ganun katanga, hindi ako ganun kabobo. Siguro ganito nyo lang ako tignan, pero kahit naman papano, kahit konti, meron naman laman yung utak ko. So, sana lang ikaw ay ganun ka din. Ikaw na nagsasalita, ikaw na nagme-message sa akin sa Messenger, ikaw na tumatantad sa akin. Alam ko kung sino ka. Gumawa ka man ng maraming account, alam ko at kabisado na kita. Diba? Siguro sabihin nyo ng mahina siguro yung utak ko, pero yun lang yung nakikita nyo. Pero hindi naman po siguro tayo ganun kabobo para naman patulan ang mga salita mo. At hindi lahat ng hamon mo ay papatulan kita. At alam mo na alam ko kung sino ka. Sana lang tumigil ka, maging masaya ka na lang sa buhay ng iba, sa nakakamit ng iba, maging masaya ka. Kasi ako, lalo na kami ni Kuya Lito, nagiging masaya kami kung ano yung nakakamit ng bawat isa. Hindi kami yung taong may inggit. Oo, nandun yung inggit, pero in a good way. Oo, kasi hindi mo maalis sa isang tao yung inggit eh. Pero in a good way kami ni Kuya Lito. Hindi kami tulad mo, nagagawa ng paraan para makasira ng tao. At dahil wala akong vlog ng ilang araw, pinag-isipan ko rin kung sasagutin ko dito sa vlog tong mga chat mo, tong mga private message mo sa akin. Pinag-isipan ko talaga to at talagang sabi ko sasagot ako ngayon. Sa mga supporters namin, sa mga nagmamahal, pasensya na po kayo kasi unang vlog ko sa taon na to ay ganito yung maririnig ninyo. Gusto ko lang kasi maipaliwanag din sa karamihan or sa katulad ng nagme-message sa akin na putakti ang utak. Gusto ko lang silang maliwanagan. Kasi hindi lang sa private message, meron din akong nababasa sa comment section. So, sana maliwanagan yung mga ganong utak. Alam ng karamihan na hindi kami umalis sa ka-business family dahil sa sponsor. Yun. Napakatagal na panahon, ilang buwan kami walang sponsor or walang tumulong sa amin, walang pagmamahal na dumating sa amin. So yun, sana maliwanagan ka. Yun. Kilala mo kung sino ka at alam mo na alam ko kung sino ka. So yun, sana tulad ng sinabi ko kanina, maging happy ka sa buhay ng iba. At kung hindi ka happy sa buhay mo ngayon, magsikap ka para sa'yo. Tumayo ka sa sarili mong paa. Kung hindi ka pa makatayo sa sarili mong paa, huwag kang tumingin sa ibang tumatayo sa sariling paa. Sana lang makanti ang utak mo sa ginagawa mong yan. Sana magising ka sa katotohanan. O sa mga green-minded dyan or wala akong binanggit pa na pangalan dito ha. Baka sabihin na naman, pinaparinggan mo sila ganito. Wala pa po akong binabanggit na pangalan. Ako po ay nagpaliwanag lang ng side ko. Kasi wala si Kuya Lito. Side ko para maliwanagan yung iba at hindi malason ang utak nila. At gusto ko lang mailabas din yung sa aking saloobin. At sana sa mga naiinis sa amin, okay lang, hindi naman lahat mapiplease namin. Sana maging masaya kayo sa inyong kinaroroonan o sa inyong buhay. So yun, dahil kami kahit mahirap, kahit nagsisikap kami ni Kuya Lito para maging masaya, at nagsisikap kami ni Kuya Lito para magtagumpay. Gumagawa kami ng paraan para magkaroon ng
budget sa araw-araw. At gumagawa kami ng paraan at gumagawa kami ng tama para naman hindi ikasira ng ibang tao. Hindi kami gumagawa ng paraan para makasira ang tao at para sumikat lang. Yun. Sa lahat ng nagbabalak pa na sirain ang Vera and Lito official, siguro hanggang balak na lang kayo. Kasi kahit gawin ninyo ay malabo dahil nag-usap na kami ni Kuya Lito, nagkaintindihan na kami kung ano man yung gusto nyong gawin sa Vera and Lito official. Gawin nyo lang, bahala kayo. Pero isa lang ang masasabi ko, basta nakakapit sa taas, basta nakakapit sa Ama, hindi kayo magtatagumpay. So yun, maraming salamat po. At sa mga nag-antay po ng vlogs po namin at nag-worry, yun, maraming salamat po. Hindi lang po ako makapagsabi at hindi lang ako makapag-vlog agad kasi nga yun, na-confine yung mama ko. At wag po kayong mag-alala, nakalabas na po at okay na po yung mama ko. So yun, maraming salamat din po sa mga nasabihan ko sa messenger, sa mga nag-pray na tumulong sa akin, maraming salamat. At syempre kay ate, maraming salamat. Alam mo kung sino ka na at sino ikaw, yan. Thank you very much. Salamat sa pagpipray, sa pagmamahal at sa suporta mo sa amin na sa aming mag-asawa sa anumang bagay. Yun, maraming salamat. At sa lahat ng manunood na to, isa lang ang gusto kong sabihin, nagmamakaawa at naglalambing ang inyong lingkod. Paki-share po sana ang comments na ang video na to nang lumawak pa ang ating manunood. At sana dumating ang araw na tayo naman ang makatulong, hindi lang tayo ang natutulungan. So, maraming salamat po sa muli. Happy New Year at sana New Year magmahalan po tayo at sana maalis na yung mga negative na isip ninyo at sana ipalawig na lang po natin ang pagmamahalan. Yan, masaya po ang ating Panginoon pag di po tayo gumagawa ng anuman na ikakasira ng ibang tao. So yun, maraming salamat po. God bless us all po. Bye!